Hello mga kababayan, kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan, video analysis. Sa puntong ito, pag-uusapan po natin itong sumambulat na iskandalo ng pag-resign mula sa ICI o Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Bongbong Marcos Jr. para sa pagkukunwari, pagtatakip, pagtatabon-tabon at pagmaniobra upang palabasin na siya at ang kanyang pinsan na si Romualdez ay mga inosente at hindi nasasangkot sa iskandalo ng pandarambong at pangungurakot na umabot nga sa mahigit 1 trillion pesos na pondo at kabanang bayan ang nawala dahil nga dito sa massive plunder, large-scale corruption. Ang pinag-uusapan natin itong pagre-resign mula sa ICI ni former DPWH Secretary Babes Singson. At ano ang implikasyon, ano ang dahilan, ano po ang magiging perspective o pananaw ng taong bayan at ano po ang ating ini-expect na mangyayari sa pagkawala ni Babes Singson, ni Secretary Babes Singson. In fact, last week po, bago pumasok ang buwan ng Disyembre, nakapag-usap kami ni Congressman Jing Paras and he told me na nag-decide na si Babes Singson na umalis sa ICI effective December. Pero hindi pa binanggit kung anong linggo o anong petsa sa buwan ng Disyembre. Sa matatandaan po natin si former DPWH Secretary Babes Singson, isa po ito sa nirerespeto na kasapi ng ICI sapagkat may integrity ito. Hindi po ito nangongolekta ng kutong, hindi kagaya ng mga nakaraang mga DPWH dyan na officials, lalo na't yung kulukoy na nagkukunwa-kunwarian noon na mabait. Yun pala, tirador ni Marcos at ni Romualdez kasama si Saldico sa pangangatay ng pondo at pagpapatupad ng mga ghost projects para kulimbatin, durubuhin ang pondo ng bayan. We're talking about yung kulukoy na si Manny Bunuan, no? Pinatakas na ni Marcos at nila Romualdez para magtago doon sa Estados Unidos sa kunwa-kunwari ang may inaasikasong medical procedures para sa kanyang asawa. Wow! Ngayon, maliban po sa pagkakaroon ng integridad ni Babes Singson, dahil hindi naman po siya kurakot, hindi nangungutong, ay mayroon pa pong binitawan din si Congressman Jing Paras. And kahapon nga sa interview, kinumpirma din ni Congressman Igay Erese ng Caloocan at nagkausap din sila ni Secretary Babes Singson na sinabi ni Babes Singson na hindi niya kakayanin na itataya niya ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, isasakripisyo niya para lamang hugasan ang mga ginawang katarantaduhan, kalokohan at kabulastugan ng Malacanang, referring of course to Marcos. Ito po ay sinabi in a public interview sa isang media outfit ni Congressman Erese. At yan din po ang binabanggit ni Congressman Jing Paras ng kanyang sinabi na itong si former Secretary Babes Singson ay aalis na po sa ICI sapagkat hindi na po niya makakayanan o hindi na niya masisikmura pa ang mga hakbang o gawain na ang layunin ay ilihis ang investigasyon, tabon-tabunan at pagtakpan ang umaalingasaw na krimen na kinasasangkutan ni Marcos at nila Romualdez bilang mga mastermind o punong salaring kriminal sa pagkakaroon nitong malawakan at malalim na pandarambong, pangungurakot at pangungulimbat sa pundo ng bayan. Meaning to say, the resignation of former DPWH Secretary Babes Singson from ICI confirms that indeed, hindi na po maganda at hindi talaga maayos ang layunin o ang tinutumbok na direksyon ng ICI. Ganyan din po ang nangyari kay Mayor Magalong. Nang umalis siya, nang nauna pa ang announcement nitong palengkera botangera na tagapagtahol ni Marcos, bago pa iinpormahan
si Mayor Magalong na kunwari mayroon conflict of interest ang kanyang pagkaka-nominate bilang bahagi ng ICI dahil nasa active duty pa siya bilang mayor ng Baguio City. Pero palusot na lang po yon dahil si Mayor Magalong gustong i-include ang investigasyon sa Ilocos Norte at iba pang mga area like sa Leyte at iba pang mga kinasasangkutan ni Martin Romualdez na alam po natin isa sa mga hari ng insertions kasama si Sandro Marcos. Nang malaman ito ng Malacanang, ni Marcos lalo na hindi makokontrol si Magalong, pinaiskandalo niya sa kanyang taga-Botangera at taga-pagtahol na si Claire Castro na kunwari nire-review ang appointment ni Magalong dahil posible sa conflict of interest. Napahiya na yung mama, so pinanindigan ni Mayor Magalong na umalis na lang o mag-resign. So pangalawa na itong kay Babes Singson, mga kababayan, which shows that indeed ang pagbubuo ng ICI, bagamat ito ay legally questionable. Ibig sabihin po, kailangan when you create an office, you need to have a law passed by Congress. Dapat maipasang batas ang Kongreso. Pag bumuo ka ng opisina na pupunduhan mo, bibigyan mo siya ng kapangyarihan like magsabpina, gumawa ng mga investigasyon, magsampa ng kaso, at parang duplication nga sa function ng ombudsman bago pa maging ombudsman, Srimulya, inunahan na ni Marcos itong ICI. At dahil dyan, nag-question ngayon ang maraming mga abogado, kagaya nila Attorney Paras, Attorney Topacio, Attorney Maniluna. Sa Supreme Court, kung ano ba ang legal basis. Dahil walang batas na bumubuo nito, parang ito ay isang executive order lang. So kung executive order lang ito, task force lang dapat, no? Hindi ito pwede maging isang regular body na parang opisina ng gobyerno unless there is a law passed by Congress na nagbibigay ng legal na buhay o batayan sa pag-iral ng ICI. On top of that, sinabi din po ni former DPWH Babes Singson, DPWH Secretary, Babes Singson, na hindi po sapat ang pundo ng ICI kung totoo at talagang gagawin nito ang kanyang mandato na bagamat may mga legal question pa sapagkat buong Pilipinas po ang dapat maimbestigahan, hindi lang po ang flood control projects na karamihan ay ginawang ghost projects. So, of all these limitations, mas nakakatawag pansin po yung inihayag niya na ibinulgar at isinalaysay ni Congressman Erese itong sinasabi niya ni former DPWH Secretary Babes Singson na why should I sacrifice myself, my life, and my family sa kasalanang hindi ko namang ginawa. So, yun po ay malinaw na pag-amin na mayroon ngang ginagawang pagluluto upang tabunan, ilihis, at nang sa ganon ay mapagtakpan at mailayo kay Marcos at kay Romualdez ang pananagutang kriminal hinggil po sa pagsambulat nitong mga flood control projects na dinurubo ng sindikato ni Marcos at Romualdez na binubulgar na rin ngayon ni Ginoong Saldico. Pangalawa, doon sa binanggit natin, mawawalan po ng integridad itong ICI sapagkat dalawa ng miyembro nito ang tumiwalag dyan. No, technically, wala na dyan si Magalong at itong si Secretary Babes Singson. Itong dalawa ay mayroon pong reputation na sila ay seryoso na naninindigan at nagsusumikap na labanan ang korupsyon sa gobyerno. At kung kaya, nailagay nga sila dyan para kunwari magkaroon ng pabango, deodorize politically at magkaroon ng semblance of integrity and authority ang ICI dahil nandyan si Magalong, nandyan si Babes Singson. Subalit,
hindi pa umaabot ng 3 buwan, mga kababayan, mula nang binuo itong ICI na diskarte ni Marcos, lumalabas na selective and kanila lamang pinupukusan ang kung ano ang magdidiin doon sa ginagamit nilang scapegoat like Saldico at iba pang mga hindi direktang makakasangkot kay Marcos at kay Romualdez. Yung mga sapsap at butete. At yun nga, ang ginawa ng ICI, dahil nakita nila wala silang subpoena authority provided by law at wala silang primary legal entity to prosecute, ay ipinasa nila sa ombudsman ang mga kunwari investigasyon nila. But, yung pagkakasangkot kay Marcos, kay Romualdez, at kay Sandro Marcos sa pamilya nito, ni Bongbong Marcos Jr., sa mga katiwalian, hindi po kasama sa nabibigyang focus atensyon and seryosong hakbang ng ICI, which I think contributed doon sa pagkawala ng pagtitiwala at pagdududa sa integridad at purpose ng ICI ni na Magalong at ni ganon din po ni Babe Singson. Ayan. So, may punto ang binibigay na pagbubuyagyag ni Congressman Erese na nagkaroon ng moral falling out. No? Nawala. Hindi lamang yung gana, yung motivation, kundi yung moral drive na magpatuloy pa sa isang gawain na ang layunin ay magsagawa ng pag-whitewash o pagkalo-kalo o paghalo-halo upang ilusot ang mga totoong kriminal at hindi mananagot. Yan pong ibig sabihin ng whitewash, no? So, hindi kaya ng konsyensya niya, ng kanyang pagkatao at ng kanyang background ni Babe Singson at ganun din po nila Magalong na parang gagamitin sila to deodorize Marcos and Romualdez. At the same time, gamitin ang ICI as an instrument for whitewash and cover-up of the crimes of Marcos and Romualdez against the people. Number 3, malinaw na from the very start po, hindi layunin ng ICI na ipalabas ang katotohanan, ipatupad ang batas ng tama, at kailangan magkaroon ng hustisya at katarungan para sa mamamayang Pilipino na biniktima ng isang malawak na parang sindikato na uri ng panggobyerno ni Marcos at Romualdez at ng mga kapamilya nila. Sapagkat ang layunin talaga ng ICI ay magkaroon ng pang-cover up, panlilito at panluloko sa tao para maniwala sila sa postura ni Marcos na he is fighting and crusading against corruption, na ang katotohanan siya ang nagpapanumbalik nito. The restoration and the monumental systematic re-emplacement, pagbabalik ng pangungulimbat at pandurubo at pangungurakot sa lahat halos ng sangay ng gobyerno, kinumpasan ni Marcos dahil pinabayaan niyang ito ay mangyari sapagkat nakikinabang siya sa paggamit ng korupsyon upang ito ang maging panunuhol sa mga bulok na opisyal at politiko na kanyang ginagawang aliado. At the same time, nakikinabang ng todo-todo si Marcos sa ganitong uri ng sistema. So the ICI was purposely created to make a cover-up, to make a whitewash, upang lituhin, linlangin at lokohin ang mga mamamayan patungkol sa pagiging sangkot bilang salaring kriminal na pinuno sila Marcos at Romualdez. At ang resignation ni Babe Singson at ang technically pagdistansya ni Mayor Magalong sa ICI ay patunay na yun nga ang totoong layunin ng ICI na hindi matatanggap at hindi po magiging tugma sa values and principles of integrity, transparency, and honesty in service na gustong panindigan ni Magalong at nila Babe Singson, no? Lalo na itong recent resignation ni Secretary Babe Singson. Okay, pang-apat at panghuling punto. Desperado po
si Marcos na ang ICI ipanatili niya as support dito sa ombudsman para lumabas na mayroong investigative body na bumuo ng case build-up. Pero sa loob po ng 3 buwan, puro maliliit, puro secondary players or third level players ang tinitira. Hindi nila kayang ipatupad ang seryosong investigasyon direkta kay Marcos, Bongbong Marcos Jr., sa kanyang anak, sa involvement ng kanyang asawa, at pati na rin po kay Martin Romualdez na itinuturo na kasabwat pala ni Sandro Marcos sa may pinakamalaki at pinakamaraming insertions sa budget. At ito ay kinonsinti kinasabwat ni Marcos Jr. Bagamat siya ay nababahala na mukhang tatalunin pa siya ni Saldico at ni Romualdez sa diskarte sa pera kung paano kulimbatin ito na siyang binubulgar ni Ginoong Saldico, lumalabas na si Marcos ay hindi makapalag kay Romualdez at kay Saldico noon, pati po sa mga nangyayaring mga maniobrahan kung paano katayin ang hundreds of billions of pesos to trillion of pesos sa flood control projects and other projects sapagkat nakikinabang ang kulukoy na si Marcos. At iyan ang hindi kayang gawin ng ICI na i-establish ang case build-up against Marcos, Romualdez, Sandro Marcos at iba pang mga major players sa criminal syndicate operations na ginawa upang kulimbatin at durubuhin ang trilyones na pondo ng ating bansa. Yan ang dahilan kaya unti-unting nawawala na po ang mga kagaya ni former DPWH Secretary Babe Singson sapagkat ang sabi nga ulit ni Congressman Erese, paano mo ipipilit ang isang bagay na hindi tumutugma sa moral values, sa moral compass, sa karanasan at pananaw ng isang tao na iniligay mo na gumawa ng mga hakbang na hindi ka nais-nais at hindi tumutugma sa kung anong nararapat gawin para sa interes ng mamamayan at pagkakaroon ng tamang direksyon na ma-establish ang katotohanan at katarungan sa issue na gustong i-adresa na nitong ICI. So there is a so-called inconsistency. Hindi consistent ang ICI Kapag pagdating po sa mga serious targets like Marcos Jr., Romualdez, and Sandro Marcos, hindi na po umuusad ang ICI. Nababalahura na siya. At dahil dyan, nakikita nila Babe Singson na ang ICI is nothing but a cover-up and whitewash instrument of Marcos. Yun po ang katotohanan na hindi lang madirektang maisabi ni Babe Singson out of delicadeza. Kaya nga, out of delicadeza din po and ethics o values na kanyang mayroon sa kanyang sarili at may natitira pa siyang kahihiyan para sa kanyang pamilya at sa kanyang pangalan, umalis na lang. Nagbitiw na po si former DPWH Secretary Babe Singson. At ito na ang ikalalaglag ng ICI. Sapagkat ang ganitong pangyayari na ginawa ni Babe Singson, at ito rin po ang nagtulak noon kay Magalong na umalis na lang sa ICI, ay ito rin po ang ikababagsak nito. Because once you lost credibility and the moral acceptance from the people, ang anumang hakbang na gagawin mo ay hindi paniniwalaan at hindi tatanggapin ng mga mamamayan. Kahit anong gimmick pa ang gagawin ni Marcos ng pagsasampa ng kaso, kung ano-anong paghahabol laban kay Saldico, for as long as siya ang itinuturong mastermind ng pangyayari, sirkumstansya, testimonya, at pati na po ang katotohanan sa pagdudugtong ng mga pangyayari at mga karanasan ng pag-iral ng bagay related sa pandarambong, all things point to Marcos. So, how would ICI move from there? Di po ba? Dead end na po ang ICI. Kaya po, samahan nyo palagi si Ka Eric sa ating pananaw at mga paglilinaw. Ang
mamamayan na mulat ay mamamayang may kapangyarihan na pwedeng kumilos para sa pagbabago. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Don't forget, sa gustong tumulong sa atin pong Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating GCash line and support line for coordination 0916-308-7710. 0916-308-7710, Rohilda Celis. At wag natin pong kalimutan, i-like, i-share, i-promote ang ating mga videos para sa pagbibigay kaalaman at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Mas maraming nakakaalam at may nalalaman, mas marami ang magbubuo ng paninindigan sa ating hanay ng ating mga kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric at ating habilin din, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.